Salamat po ng marami sa pakikibahagi ninyo sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay makikita sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 87 at Talatang 7, at ganito po ang mababasa natin. Silang nagsisiawit na gaya ng nagsisasayaw ay magsasabi, lahat ng aking mga bukal ay nangasa iyo. Mga Awit, Kabanatang 87 at Talatang 7. Pinamagatan ko po ang ating pagbubulay-bulayan ngayon na bukal ng pagpapala. Pagkatapos kilalanin o salaysayin ng mga anak ni Kore ang mga pagpapalang dulot ng Diyos sa bayan ng Sion o Jerusalem, gaya ng mga sumusunod, ang kanyang patibayan na nangasa mga banal na bundok, ang natatanging pagmamahal ng Panginoon sa pintuang bayan ng Sion, ang malwalhating mga bagay na sinalita sa kanya, ang isang ipinanganak sa kanya na itatatag siya ng kataas-taasan, ay nagsiawit at nagsisayaw na magsasabing, lahat ng aking mga bukal ay nangasa iyo o galing sa iyo. Ito rin ang nagsilbing hamon kay Johnson Othman Jr. nang isulat niya ang kanyang awit na pinamagatang, bilangin mong isa-isa ang pagpapala ng Diyos sa iyo, kapag ang buhay ay nasa panahon ng pagsubok, pangangailangan, panghihina, at patong-patong na problema, at ikaw ay lumakas sa iyong pananampalataya, at matutong magpasalamat, maging masaya, kontento, sa mga bagay na nangasa iyo. Isipin na lang natin ang pagpapalang tayo matawag na mga anak ng Diyos o binigyang karapatan tawaging mga anak ng Diyos dahil kay Kristo Jesus at naging mga tagapagmana ng Diyos na buhay at tunay at patina ng kanyang mga pangakong mapapasa atin balang araw. Dahil sa mga ito, pakinggan ninyo ang mga pangungusap ni Apostol Pablo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siya nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago idinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo tinalaga niya ng una pa sa pagkupkop na tulad sa mga anak, sa pamagitan ni Jesucristo sa ganang Kaniya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kalwalatian ng kanyang biyaya na nasa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal, na sa kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Efeso Kabanatang 1, Talatang 3-7. Kanya ding sinabi sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto na kaya nga hindi kami nangihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay gumagawa sa amin ng lalo't lalang bigat ng kalwalatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ikalawang Korinto, Kabanatang 4, Talatang 16-18. Kaya nga mga minamahal na kapatid kay Kristo Jesus, huwag tayong manghimagod o manghina o manlupaypay sa ating pagtitiwala sa Kanya na nangakong hindi tayo pababayaan ni iiwanan man. Sa halip na magmumukmok tayo sa sarili dahil sa ating kaunting kabigatan, hilingon natin ang ating pagtingin sa mga bagay na taglay na natin ngayon, katulad ng pagiging mga anak ng Diyos na mga kapangyarihan sa lahat, ang mapalad na pag-asang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan ang mga namatay sa kanyang pangalan ay muling mga bubuhay, at ang mga buhay na kanyang madadatnan
ay babaguhin ang kanilang mga katawan sa ganap at sakdal na katawan na magmamana ng walang hanggang kaharian sa bagong langit at bagong lupa magpakailan-kailanman. Sino at ano pa ang hihigit sa ganitong kayamanan? Meron ang mga anak ng Diyos. At ang sabi ni Apostol Juan, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Apokalipsis, Kabanatang 21, talatang 1 hanggang 5. Mga kapatid, pag-aralan nating umawit at magpasalamat sa Diyos na sa Kanya nagagaling ang lahat ng bukal ng pagpapalang tinatagap natin ngayon at higit sa lahat sa panahong darating. Pagpalain po kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga pagpapalang espiritual, pisikal at material na ibinibigay mo po sa amin araw-araw. Lalo na ang pagiging anak ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Tulungan nawa kami ng Espiritu Santo na laging magpasalamat, magtiwala sa inyo na buong puso namin sa lahat ng panahon at sa lahat ng mga bagay sa buhay namin. Sa ngalan ng aming Panginoon Jesus, pinasasalamatan po namin at inihiling ang lahat ng mga ito. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.